Mga kababayan, talagang si Kiko Barsaga hindi pa nakabalik galing sa kanyang suspension na 60 days. Ay actually babalik siya is 'di ba December, January, February dapat, no? March babalik na siya. Problema bago pag balik niya sa March ay hindi na siya congressman. Naku po, patay ka dito. Oo, mga kababayan, parang paunti-unti na yata. Tapos yung pinakalat ngayon ng mga DDS na bumaliktad na daw si Puno at si Abante, parang hindi naman. 'Di ba? Parang wala naman. Kayo ha, makapag fake news kayo, kala nyo gaganda ninyo, mga pangit naman kayo. Oo, eto na mga kababayan, basahin po natin dito, mula po ito sa Philippine Star, na mismong si Kiko Barsaga ay may subpoena agad or summon. No, pinadalhan agad siya ng summon, ang bilis. Syempre, ikaw ba naman, bilyonaryo yung kalaban mo, putang ina. 'Di ba? Bilyonaryo yung nagkaso sa iyo, malamang money talks. Hindi ko naman sinabing doon. Syempre, bilyonaryo to. Unahin nyo to kasi, naku, kakaiba ito. March, pabalik sa bahay nila. Diba, Ma'am Ashley Kate and kay Francis Bintik. Ayan, may love shoutout po, no, Bintik. Ayan, so ito, mga kababayan. Bukod dyan, no, basahin ko po muna itong subpoena or summon na ang bilis-bilis. Ito po, paano na yan, Kiko B? Harapin mo na yan at saka sana malusutan mo. Pwede rin yan leksyon sa iyo at ibang politiko na may pagka-irresponsable sa pananalita. Ayan na, mga kababayan. Makati Prosecutor summons Kiko Barsaga. Kung sino ba yung baguhan na kongreso, sila pa yung mayayabang. Ayan, Barsayad. Di ba mukhang meron? Nako, eto na nga, mga kababayan. Diyos ko po, Ito na, mga kababayan. So, ako po'y natatawa, mga kababayan, dahil dito sa na matatanggap ngayon na summon ni Kiko Barsaga, mga kababayan, na kung saan ay sa bilis ba naman, sa dami-dami ba naman kasing kakalaban sa'yo ay bilyonaryo pa. Alam mo, sa totoo lang, Kiko, parang malas yata yung pungsoy mo ngayong taong to. Ano ka ba, Kiko? Ano bang sudyak sa ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Biruin mo yung salubong sa'yo ng bagong taon, salubong sa'yo ng 2026, kamalasan. Di ba? Noong December, sinuspende ka ng 60 days. So, December, January, February, March ang balik niya. Tapos, ngayon, babalik ka sa March, wala ka ng posisyon, kaya tatanggalin ka. I-expel ka. like po tayo, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, natatawa ako minsan. Ano ba to? Bakit ganyan? Mga kababayan, naniniwala ba kayo sa malas? Naniniwala ba kayo sa malas o naniniwala kayo sa swerte? Ako, mga kababayan, naniniwala ako sa swerte. Pero sabayan nyo ng galaw. Kasi bakit? Kasi kapag maniwala ka sa swerte, tas hindi ka naman gumagalaw, walang mangyari. 'Di ba? Alam nyo, ang pinakamatalino pagdating sa swerte, mga Chinese. Mga Chinese. Bakit? Ganito yan, mga kababayan. Nakita ko si Diwata noong nakaraang taon, bumili siya ng angpao, ay yung piyaw. Piyaw yung bracelet na piyaw. Ngayon, pinapadasalan niya doon sa Chinese. 'Di ba yung Chinese merong mangkok na gold tapos may pamalo? Sabi niya, sige, ipasok mo dyan yung piyaw, tapos, ting! Ito, swerte ka na. Putangin na. Ilan gusto mong bilhin, Diwata? 3 para sa mga bodyguards ko, sa jowa ko at sa kanya. 3 daw. Di ngayon, yung Chinese, nakabenta, 1.5 isa. So, magkano yun? Diba? Oo, di 4.5 agad ang benta ni Chekwa. Tapos ilagay doon yung mga piyaw. Swiswertehin ka. Dadami pera mo. Putang ina, nung salubong ng 2026, si Diwata wala ng customer. Wala ng customer, is na biro kasi. Kaya ang nangyari, mga kababayan, ang swinerte, yung Chinese. Ang hindi swinerte, yung bumili. Putang ina. Tapos ngayon, Kiko. Dito tayo kay Kiko Barsaga. Anong nangyari? Wala pang 2026, sinalubong ka ng kalamasan.
Kamalasan. Sinuspindi ka ng 60 days nung December, babalik ka March. Tapos ngayong babalik ka sa Marso, ay babalik ka rin pauwi ng bahay. So ito po mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo yung naturang sinasabi ni Congressman Puno, mga kababayan. Kasi bakit ito po? Ito po yung salita ni Congressman Puno, mga kababayan, no? Ito po. Ayan na. Ito. Baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin na expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. Tama. Parang naging laro-laro na lang. So I Mama think Jorda, hello po. it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Alam mo, it even shows na he's ignorant of the rules of the Congress. Sa Congress, hindi pwede mag-privilege speech na inaatake mo yung kapwa congressman mo. No? May rule na ganyan, tapos ganyan ina-announce siya. So, hindi niya alam yung mga rules ng Congress, hindi niya sinusunod yung alam niyang rules ng Congress. Palagay ko talagang we have to make an example of somebody who just absolutely defies everything that Congress is all about. And then, creates confusion and really tarnishes the reputation of everybody. Sir Jeffrey, hello po. Mahirap naman na pabayaan natin yung ganyan. Baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi... Ayan na, mga kababayan. Pagkatapos na napagdesisyonan ng Congress, no, na i-suspende siya ng 60 days, akala nila magbago daw. Akala nila magtino. So ngayon mga kababayan, ang in-expect nitong mga kongresista, mga congressman, kapwa niya congressman na sana pag sinuspended natin ito ng 3 months, ay baka pag bumalik ito manahimik na, magtrabaho na lang siya, ganyan. Kung meron man siyang napuna sa social media na lang, wag na siyang magpa-press con. Ang problema mga kababayan okay na sana okay na kahit nasuspende siya, laro na lang siya ng laro ng ML doon sa computer niya. Kahit hindi na mag-toothbrush, hindi na maligo, hindi na magsuklay. Minsan nakikita niyo yung labi niya, may mga laway pang dumidikit. Kasi puro laro yan, games. Nakalimutan na nga yata yan tumai. So ngayon mga kababayan, may napasok sa isipan, nag-post sa social media. Dinamay pa ang isang bilyonaryo na si Enrique Rason. Ay putang ina, nakasuhan pa. Ngayon mga kababayan, kumpara sa ating ordinaryong tao, mamamayan, taong bayan, wala naman tayong mga posisyon sa gobyerno, wala naman tayong pinang-iingatang grupo, wala naman tayong pinang-iingatang pangalan. So okay lang siguro sa atin na mag-post o makipag-away sa social media kasi wala naman tayong pinag-iingatang pangalan. Maliban na lang kung ang pamilya mo ay nanggaling ka sa prestigiosong pamilya, no? Sa mga kilala at mga disenteng pamilya, kaya wala kang ganun, bawal ka sa SOCMED. Pero ang problema mga kababayan, instead na inoobserbahan siya nitong mga kapwa niya congressman na baka pag bumalik to sa Marso, matino na, hindi na utak aso at utak pusa, wala nang rabies na ano na siya, kumbaga nalaming na, di ba? Kapag magkatay ka ng manok, halang-halang sa Bisaya, di ba? Nilalaming para hindi amoy ipot. Yung kumbaga na-cleanse na siya, na-detoxify na ang kanyang isip, nagbago na. Mga kababayan, wala pang ang isang buwan. Ayun na naman, may panibago na naman tirada. Ang bilyonaryo na binira. Pati pa ang ni Puno, tawag dito yung partido ni Puno na NUP. Ayan, kita ka ngayon, kinasuhan. Ayun, may sampina or sumo na nga, pinadala ang Makati prosecutor. So ngayon mga kababayan, instead na maalimadmaran itong mga nagsuspend sa kanya, mas lalong lumala. Mahirap pala talaga. Kaya nga itong mga kababayan, mahirap talaga kapag
Tawag dito, yung kutsara mo pinagamit mo rin sa pusa. Yung kutsara mong pangsubo ay pinasubo mo rin sa alaga mong pusa. Mahirap kasi yung laway ng pusa pag napunta sa iyo, mahahawa ka, mga kababayan. Kaya itong House of Representative, mga kababayan, syempre, bawat kibo ni Kiko, bawat galaw ni Kiko, madadamay sila. Bakit? Kasi ganito yan, mga kababayan, katulad sa amin, kami mga pro-government vloggers, isang pagkakamali namin, madadamay yung ibang vloggers. Di ba? Kunting mali ko, damay sila. Kunting kibot ko, damay sila. Kaya dapat pag-iingatan natin kasi may mga grupo tayo eh. Di ba? May mga samahan, may mga kaibigan, mga kakilala na madadamay. Di ba? Mga kababayan. Kaya dapat pang ingatan mo, Diyos ko, Kiko, kung resista ka, nasa legislative ka. Dapat pang ingatan mo naman yung ano mo, buhay mo, yung trabaho mo, kahit hindi na yung buhay mo. Diba? Yung trabaho mo, yung pangalan mo, kasi alam mo bakit yung tatay mo hindi ginaganyan yan noon. Yung tatay mo yung kongresista, tahimik yun. Oo, kahit masangkot yun sa mga kung ano-anong illegal, tahimik lang yun eh. Diba? Pero ikaw kakaiba ka. Hindi ka nga sangkot, naghahanap ka ng kasangkutan. Ayan, yan ang napapala sa'yo. Kung may kasabihan nga tayo mga kababayan na kung ano yung tinanim mo, ay siya yung aanihin. Kung ano yung tinanim mo. Kaya mga kababayan, ito na yung consequences. Ito na yung conclusion. Mahirap kasi talaga mga kababayan. Alam mo, sa totoo lang, ganito yan eh. Hindi ko naman pwedeng sisihin si Kiko. Alam nyo, itong mga DDS, bad influence talaga. Mga bad influence talaga itong mga DDS. Bakit? Mga DDS kasi yung nagsusulsul niyan. Kasi nakikita ni Kiko, at saka may mga politiko din na nakapaligid sa kanya ng mga DDS. Diba? Mga nakapaligid sa kanya na DDS, nasusulsulan siya. Actually, kasi itong si Kiko, sa pagkakaalam ko kasi sa ugali niya, kapag hinamon siya, ginagawa niya. Diba? Parang may ano to si Kiko may something. Alam niyo yung may kaibigan kasi ako na yung anak niya, diba? Pag hindi mo mapagbigyan, nagwawala. Hindi ko alam anong tawag sa ganyang ano Diba? May ganyang tawag mga kababayan. Na kapag merong gusto na bata, tapos hindi mapagbigyan, nagwawala. Di ko alam kung anong tawag dyan. May mga ganyan Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, diba? Ang nangyari dito, ano to hinahamon nila ng hinahamon si Kiko. China-challenge nila ng china-challenge. Ngayon, ang akala siguro ni Kiko, nagtatantrum. Diba? Hindi ko sure kung autism ba tawag dyan. Nagtatantrum. Kaya sa totoo lang mga kababayan, spoiled brat. Ganyan, spoiled brat kasi. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman ganyan si Kiko nung dati. Pero sa totoo lang, based sa record kasi sa mga paaralan na pinasukan niya, lahat kasi may problema talaga siya. Hindi natin masisi kung yan siya. Siya yan Pero ang mali lang kasi dito ng mga kapwa niya DDS, ng mga politician, dapat inadvisean nyo yan. Kasi sa totoo lang, nakakahiya po sa part naming mga kabataan na imbis na meron kami pambato dyan sa Kongreso, kasi di ba may mga kabataan na kailangan may mga boses, di ba? Katulad sa amin, mga Gen Z, mga youth, mga kabataan. Kailangan meron din po kaming representante na nandiyan nakaupo sa Kongreso or sa Senado para may mga boses kami. 'Di ba? Sa mga ganyang bagay. Actually sa Senate hindi pa yata pwede ang mga kabataan diyan, Sa Kongreso lang mga either congressman or mga representatives, sa mga party list. So ngayon mga kababayan, kami po'y natutuwa na may mga ganyang kabataan na magkaroon kami ng boses. Ang problema naman sa mga DDS na politician na medyo matanda na, dapat in-advise ninyo si Kiko na wag ganyan. Kasi bakit? Hindi nyo ba naiisip? Si Kiko, kahit sabihin nating DDS yan, may potensyal. 'Di ba? Dapat sa mga nauuna kay Kiko, mas mga matanda kay Kiko na mga kaalyado niya, kapartido niya, in-advisean nyo dapat yan na hindi yan maganda. Kasi bakit? Bata ka. Masisira ang ano mo, malayo pang marating mo. Ano lang, yan yung stepping stone niya Stepping stone niya yan, Congress, hanggang sa balay natin, balang araw magiging presidente pa yan, di ba? Dapat in-advise ninyo. Hindi yung hinahayaan nyo kasi bakit?
napansin ko lang sa mga DDS politician, parang wala kayong concern sa bawat isa. 'Di ba? Kung alam ninyo na mali na ang ginawa ni Kiko, 'di ba? Advice ninyo. 'Di ba? Di nga daw sumunod sa nanay. O, 'di ba, mga kababayan? Kasi sa totoo lang, si Kiko under ano pa yan eh, teenager stage pa yan. Hindi pa na full develop yung kanyang utak. Kumbaga, meron pa yung tumor. Yeah? Pag nawala yung tumor na yan, maa-advance yan to adult stage. Nasa teenager stage pa yan eh. 'Di ba? Kasi spoiled nga. 'Di ba? Diyos ko mga kababayan, nasa teenager stage pa yan. Hindi pa siya masyadong na-develop into adult stage. Kasi bakit? Spoiled nga. So, 28 years old na si Kiko Barsaga. Actually, mga kababayan, pareho lang kami ni Kiko edad. Pero yung utak niya kasi, yan yung, alam nyo yung instead na pakainin ka ng Cerelac, ang pinakain sa'yo, tawag dito, ang instead na ang ipainom sa'yo tiki-tiki, ang napainom dyan sa kanya ay LC-Vet. Diba? Kaya mga kababayan, medyo iba yung aura niya. Iba yung kilos niya, yung galaw niya. Actually, mga kababayan, ang mga pusa, kapag tinuruan mo yan, pag tinitrain mo yan, sumusunod. Diba? Instead na, ang mga pusa, kapag tinuruan mo yan, dito ka tumae, sumusunod yan. Dito ka pumunta, sumunod ka, o gumulong ka, umikot ka, ganyan, shake hands ka, sumusunod. Mga kababayan. Ang problema lang kasi, instead of tiki-tiki ang ipainom dyan, ang napainom ay LC-Vet. Diba? Yung kulay pink, yung vitamin sa mga pusa at aso, manok at ibon. Oo, yun ang napainom. Kaya ganyan ang nangyari, may sayad. Tsaka hindi na po ako nagtaka, mga kababayan, na kung bakit may sayad siya. Kasi nga may kasabihan tayo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? DDS yan eh. Kapag ka-DDS ka, mga kababayan, wag na po kayo magtaka. Wag na po kayong magtaka kapag DDS, ganyan talaga. Based nga sa pag-aaral, sa 10 DDS, 5 ang bobo at the rest na 5 ay tanga. 'Di ba? Yun ang base sa pag-aaral. According yan sa research ng Pilosopo Research, na according sa research nila, sa 10 DDS, 5 ang naobserbahan na bobo at yung the rest na 5 ay tanga. Diba? So, hindi na po tayo magtaka. Kung may bobong 5, may 5 tanga. So, wala talagang takas. DDS yan eh. Meron pa ba tayong mabago bukod sa kanila? Wala na tayong mabago, mga kababayan. Still remain the same. Diba? Kaya, kapag DDS, wag na po tayo magtaka. Mahirap i-explain, mahirap kausapin, mahirap paliwanagan, mahirap patigilin. May mga sariling mundo. Alam nyo ba yung mundo nila not like ours? Mga kababayan, yung mundo ng DDS not like ours. Hindi pareho sa atin. Para silang mga engkanto. May mga sariling desisyon sa buhay na kapag hindi nila gusto, mabuyagan ka. Yeah? Pag hindi nila gusto, maiingkanto ka. Kasi nga may something sila na hindi nila maipaliwanag, na hindi rin natin mapaliwanag na kung bakit mamatay ka na lang sa kaka-explain, hindi pa rin nila naintindihan. Biruin mo, ganito yan, sigaw sila ng sigaw na ang tatay nila ay hero. Tapos, si Digong lang daw ang presidente na tumupad sa lahat ng pangako. Kung isa-isahin ko kaya yung pangako ni Digong nung tumakbo siya noong 2016, mga DDS, alam ko na mahirap kayong paintindihin kasi bobo kayo, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Pakinggan at panuorin nyo na lang itong sasabihin ko. Ang sabi ng mga DDS, si Digong lang daw ang bukod-tanging presidente sa Pilipinas sa loob ng 17 presidente. Si Digong lang daw ang tumupad ng pangako. Ano bang pangako ni Digong noong 2016? Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Naubos ba ang droga? Wala. Ang droga hanggang ngayon buhay. Ang tao ang naubos, ang droga dumadami. Tapos sabi niya, kapag ako nanalo, ang criminality sa Pilipinas ay mawawala. Putang ina, nung panahon niya, hindi ba krimen yung magpatay na walang due process? Hindi po talaga, mga kababayan.
Walang pinangako si Digong na natupad. Lahat puro palpak. Tapos meron pa siyang pangako, mag-jet-ski siya para harapin niya ang mga Chinese doon sa West Philippine Sea. Putang ina, nag-jet-ski ba siya? Ayun, nag-drive ng motor. Oh, sumimplang. Niya? Kasi ang sabi jet-ski, pero ang drive motor, ayun, sumimplang. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, itigil nyo na yan mga DDS. Alam ko mga bobo kayo pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Naririnig ninyo at napapanood ninyo ito. Itigil nyo na yan. Alam nyo kung bakit? Si Digong mamamatay billionaire. Kayo, mamamatay kayo worker. Diba? At bobo. Kaya sa totoo lang sa mga matatandang DDS dyan, nag-edad na lang kayo ng ganyan, kabubuhan pa rin ba ang ipapamana ninyo sa mga anak ninyo? Mahiya naman kayo. Ano na lang future ng mga anak ninyo? Bobo kayo. Bobo ang anak nyo. Anong future ninyong angkan? Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, yung mga DDS not like ours yan. Kakaiba sila. Kakaiba sila. Mahirap paliwanagan, mahirap i-explain. Kaya si Kiko Barsaga, deserve niya yan. Bakit? Siya yan eh. Ginusto niya yan. Deserve niya yan. So yun lang po ha mga kababayan yung aking reaction. Biruin mo, sabi ni Ma'am Cyrilla Andres, ipakog. Kahit ipakog mo yan, ma-amnesia na lang yan, masalong hindi makaalala. Diba?